grasya, kaluoy, bendisyon sa atong langitong banot sa gihapon maanakan atong tanan o welcome sa another day of Bible study dinhi sa tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Salamat sa Ginoo nga niya si Lemuel, Attorney Lemuel nga ga-assist ka nako niya itong programa tungkol kay antong karon gapagaw na sab gumikan sa sunod-sunod nato nga mga ang lectures, no, or mga speaking engagements there is a church o sa itong mga missions gani karong Sabado na sab, no, gi-invite ko ni Pastor Fede ang church din sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental alang sa ilang Thanksgiving service na pastor, no, o sa mga tekso na to din sa Davao Occidental o Davao del Sur kita-kita tanyo karong Sabado, karong Sabado. And then next Saturday na po, no? Kuha na sa July na, July 5 mo siguro, 1, 2, 3, 4, 5 years, July 5 ang kanabang quarterly fellowship sa atong mga kaigsuonan o mga churches and missions din sa Del Sur o sa Occidental nga paghimuon sa atong mission sa Labon, sulok Davao del Sur. Now, ato di ay pagtimbaya sa mga naga-birthday karong adlaw. Uyobay-ubay mga naga-birthday. Una, yung Brother Gingging Hila din sa Leyte, Berging. Happy birthday si Brother Gingging o sa mga deacon sa mga church din sa Isabel Landmark Baptist Church, no? Happy birthday Brother Gingging. Dahil pagtuigan hatag unta ka ni Moskino kang isong Miriam Idanyosab din sa Mati, happy birthday. Then sa kang Brad Elpidio Aninyon din sa Sulop or Kiblawan ba rin yung habad, Brother Elpidio Aninyon o niya, happy birthday po kang Mia Kalipsan, happy birthday niya, masasakang Anthony Dea o usab din sa Donmar, no, Davao Occidental kang Makiros Balco o kang Michelle sa Gadi, no, nakasimang ko itong Domingo Michelle, no. So happy birthday sa tanan ng mga naga-birthday karong adlaw. O usab atong pahibalo mga igsoon nga ang ato din nga pagbisita sa mission karong July 19 sa Langat Ignominas Pastor Jimmy Pobadora ron, Lord willing namin diya pastora sa Badogya po na Thanksgiving na to sa Tagaytay. Sunod-sunod mo na itong lakaw day sa July na sa 4-5 sa Labonta o niya pagkapit sa 12 Bible Seminary Surigao City o niya pagka-19 Thanksgiving sa Tagaytay, sa itong mission sa Tagaytay, layo ni lugar, o niya pagka 25, 26, barugay po ang training na ito din sa atong mga men, no? Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, o Davao Oriental nga mga kalakinan na ito, ayaw makatambong mo sa atong ipadayon nga training, o sa atong ipasayos magsoon kinibang how to make sermons sa ito paghimugwali, importante kayo ni siya. Then sa bulan sa Agosto sa itong Pebalo, no, Exxon Bible seminar na ito din sa Bohol, Pastor Roy, kumusta mo na? Oga, Brother Imam, Mr. Ani, huwag kanyang tanan, Lord willing, bisita mi dia sa inyo sa Bohol. Karong pizza 21 oga 22, no? Seminar na to 22 pero 21 tugot sino makabot nami. Then sa ako nang karon ginapahibalo kung tugot na sa Ginoo dire sa Surala pizza 13 sa September kung dayon. Pero kini ako gaagad ako sa inyo Pastor John Valentino na Brother Lando. Sa October pastor sa atong mga schedule sa 28 and 29 sa Kalbay natadaya sa Kalbay pagbisita, no, sa atong nakikisunan di at papunan ni Pastor Rato Bible Seminar ni 28 and 29 sa Kalbay. Diyan may matulog na may premo sa 27, no, din sa Aglan. Kay November pastor, November, daghang activity gyapon.
Please include me in your prayers, magsoon, nga magbalik yun ako ang tingog. Okay, sige, ito ta sa pag-ampo atong panagas ka na tang bulatong kanadlaw. Mukhang Lemuel, lang din sa maong broadcast. Gaya po ako, Father, bisag pagani ang hitabo karon dito sa Middle East, o mga esperang imong katawan, ang Israel, bisag pagani Ginoo sa Iran, we believe, Lord, daghang kag mga katawan din ha, mga chosen nimo, mga Ginoo, strengthen na ilang pagtuo, nining trying times sa ilang life. O Ginoo, salamat tungod kay ang imong pulong, ang pagpisian, nagakatuman na din sa Ezekiel 38. I just pray, Father, kami sa nga layo man sa maong kagubot sa Middle East, nga Ginoo ang paglaom diha kanimo. Gabo na ako, Lord, sa mga nag-birthday karong adlaw, sila Michelle, si Maki Rose, si Mia, si Bert Elpidio, kang Miriam, kang Bert Gingging Hirap, sa mga nag-birthday, dapat sila ginustaghan pa mga katuigan sa ilang life. O Lord, po ako sa mga nagbalatian. Evans, kang Rachel, anak ni Brad Lingling, o isuunori din sa Malalag. Extend ni mo, Father God, imong healing hand. Usab sa kang Ginolin, kang Jane, din sa Kalunan, Ginoo, na sige pamati sa lawas. Sa pa kang Brother Albino Cabigas, sa kang James, husband ni Ay dito sa Turkey, kang Durang, sa Ginoo, o sa tanan-tanan, Lord, ng mga naas balatian, maluoy ka o Ginoo. Sa pa kang Brother Dude, o usab kang Brother din hindapita sa New Bohol, pagampo na ko Ginoo, daghan pang ang imong grace Ginoo magasustain kanilang tanan. Kang Brother Binlot, I pray, Father, i-bless kanimo ang radio station. Salamat sa imong kayo, dalaygon ka kay Dios uli katapusan. Help us, Father, na masabtan namo ang imong truths. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, may isuon hato tas pagtuon pulong siguro, but before that maminas ataning usa ka pinasahi nga awit, and then atong mapaminawan layon si Attorney Lemuel sa iyang padayong hatag og message through this radio program. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, ug maayong buntag sa matag usa kanato karon nga naminaw. Ini ang programang The Sovereign Grace Hour. Salamat sa Ginoo sa gihapon sa padayon niya paghatag kanato proteksyon sa pagbantay sa atong kinabuhi sa tibuok gabi, natong pagkatulog sa atong pagpahuway. Then kamuntagon nga tanusab niya kanato ang usa ka maayong adlaw. Ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato da naminaw sa ato ang wall sa Facebook o sa nagtanaw sa atong live karon. Ato sa basahon ng mga mensahe o i-acknowledge sa mga presensya sa mga nagatanaw sa atong live. Una din kay Brother Well Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Okay, din usab kay Ma'am Milagros Kilapios sa Davao City. And then kay Pastor John Valentin sa Kitubod, Libungan, Sovereign Grace Landmark Baptist Church. O sa mensahe ni Brother Joe Darrell, mayong buntag, Pastor, great na ko akong asawa sa iyang adlaw nga tawhan, Pastor. Okay, Brother Joe. Mayong buntag diha kay Ma'am Mia. Ma'am Mia Chris Kalipsan Darol. Good morning, ma'am, o happy birthday. Birthday day ni darling ni moron Brother Joe. Happy birthday, Ma'am Mia. Pagampon na ako nga unta nga ang Dios magadugag kanimo mga katuigan sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na
o mga mayong panlawas, kalipay, gugma, lasig, uban sa imong tibok pamilya. Birthday Mamia Chris Kalipsan Daarol, wife ni Brother Jude Daarol. Okay, mga kaigsunan, wala pa, no? So far, mao pa nang tanaw sa to ang live o nagapadangat sa mensahe. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, na himo tag live karon. Okay, medyo totaligsik sa gawas, hindi ta magkagawas-gawas. Salamat sa Ginoo nga padayon ta nga nakapadangat sa matag usa ka nato, sa or nakapaminaw sa matag usa ka nato sa pulong sa Ginoo. Wala na ko na post gahapon ang na post ba ito na ko. Siya yun, mga kaigsunan, ha, kay medyo na busy yun. Ready na ito na ko i-post tong kahapon ng program, hoping nga ma-post na ko to karon. Okay, nara kay para ma-review na itong paminaw. Naaman po na siya sa ato ang YouTube. Ito YouTube kay di na ma-erase, delete. Okay, balik to si wala pa. Okay, napadulong na man mga kaigsunan. Okay, balik na to si Attorney Lemuel Tato. Ang awit na to karon is He will carry you, reminding us nga naa ang Ginoo nga mag dala ka nato whatever burdens or trials nga atong giatubang, naa sa likod ang Ginoo. Sige mga igsoon, magapadayon kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang meditation for this time, continuation is ato ang gi-meditate kagahapon sa Jeremiah chapter 17 verse 5. So there are 3 causes of divine displeasure based on verse 5 sa Jeremiah chapter 17, na ay tulo ka rason hinungdan ngano ang usa mahimong matunglo no cursed. Una, naadira kung magsalig ta sa tao instead of putting our confidence in God. Naa ang pagsalig, trusting in man. Ikaduha, making flesh his arm. Kapasabot ani, relying on human strength rather than divine power. Nagaagad sa kusog, sa gahom sa usa ka tao instead sa Ginoo. And ikatulo, mahimong rason nganong patunglo ang usa ka tao, departing from the Lord. Nagaabag, gina-abandon, ginabiyaan ang mga tambag sa Ginoo, and that one walks independently. Wala siya pagsalig sa Ginoo, nag-agad lang siya sa iyang kaugalingon, departing from the Lord. So these are the 3 causes of being cursed. Now, continue ta sa verse 6. Pakita diri mga igsuon ang epekto, effect of being cursed, kung epekto dira sa usa kung tinunglo siya. Ingon diri, for he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Sama siya sa tanom nga nasa kabingawan sa desert, nga dili makita sa maayong butang nga moabot. Ang deserto diri implies nga naa ang spiritual dryness, or not only spiritual dryness, ang barrenness
no? Kung usa mo palayo mo kalimot dira sa Ginoo, unsa to makita dira sa deserto, tan-aw tag picture da sa internet, desert, no? Very dry, no? Na ay mga tanom kanang mga cactus, mga shrub, pero makita nato rootless, no? Walay fruitless, wala ga bunga. And then yung sa ingon diri sa verse, cannot see when good comes, no? Instead of being optimistic, positive ang huna-huna, kung tinunglo ang usa ka tao, he will always see the negative, no? Pessimistic siya. So kung dili niya makita ang mga maayong butang, even if blessings are near, or blessings may be near, but their eyes are blind to them. Buta ang ilang mga mata sa mga panalangin because they cannot see good. Di nila makitaan ang mga maayong butang. But in verse 7, no, so diri atong meditation today, verse 7 to verse 8, no, naadiri ang panalangin sa pagsalig sa Ginoo. Verse 7, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Ngano man, nganong bulahan ang taong nagsalig ang Jehovah sa Ginoo, o kung kinsa si Jehovah mao iyang hope, iyang paglaom. Sa verse 8, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, for her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Una, makita nato diri kanang blessed is the man that trusteth in the Lord. Ang pagsalig sa Ginoo is not just dili lang nagatuot nga he is existing, nga naa ang Ginoo, he is existing, but it is also depending on him completely. Na dira ang wholehearted nga pagsalig ato ang kasing-kasing, ato ang plano, ang direction sa atong life, depending on him, no? We depend on him. That is, no, pasabot ana trusting in the Lord, and whose hope the Lord is. Yung sa atong gibasa nga verse. In other words, the believers, kita nga magtuto, atong confidence is not in outcomes, no, dili sa mga resulta musalig ta kay mao ni atong gina-anticipate nga mahitabo, but our hope is in the Lord because we are confident in God Himself. To continue, igun niya diri, he shall be as a tree planted by the waters. Kaning word nga planted, pasabot ani naagi intentionally placed, no, gituyo nga gibutang jud dira. So we are likened, gisusama kita sa tanom nga plant nga gitanom, no, by the rivers of water, no, planted by the waters. It means this tree kaning punuan is intentionally placed by God, no, o it is rooted in His Word, and ingon diri by the waters, we are nourished by God's grace, no? Ginahatagan ta og nourishment pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa iyang grasya, no, sa Psalm 1 verse 3, like a tree planted by the rivers of water. And then in verse 8 again, it spreads out roots. Naadira makitaan ang growth as a Christian, no? A growing Christian will be a grounded Christian, no? na ay roots siya nga dili siya dali nga madala masway bisag asa, no? Una usa pang ingon diri, shall not see when heat cometh, no, this refers to kanang adversities or trials, but the one who trusts in God remains calm, no? Kalma kung naa
dira ang pagsalig sa Ginoo. Dili siya mahadlok sa mga kalisod, kay ang iyahang gamot, iyahang roots na adira sa Ginoo. Ingon pa diri, her leaf shall be green. It means nga na ay joy, no? Kanang buhi iyahang pagkinabuhi, no? Dili kanang luya, no? Makita tag dahon nga color green, kuha na to, ma-appreciate na to. Isusama pud ang tao nga nagsalig dira sa Ginoo. Her leaf shall be green, ug neither shall cease from yielding fruit. Even in seasons of drought, dira ang kanang kainit, no, naagyapon, nagayield gyapon siya, nagbunga gyapon siya og prutas. Unsa man ning bunga, could be patience, love, no, peace, no, despite sa mga trials. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, o guman pa. Kunta ang Ginoo magapanalangin sa tuang meditation today, this time, mga igsuon, reminding us nga ang atong pagsalig na alanjud dira kanunay sa Ginoo. Sige, this time, mga igsuon, mag-aadto kita pagpadayon sa pagtuon nato sa doktrina sa grasya, no, particularly the callings of God. No, as a recap, there are two kinds of callings. No, first, and general call, nga it is always resisted. No, ug ang ikaduha mao kining malampusong pagtawag sa Dios, the effectual call of God. And then, unsa man ang resulta of God's effectual calling na nata sa ika-unom. The effectual call of God is a call to grace and eternal glory. Atong na-discuss ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, atong baliko ni. Ingon diri, that you walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. As 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Si Paul dari mga igsoon nag-remind nga sa mga Thessalonian believers to be, no, that their calling was made for them to be made citizens of a kingdom, and of course participate sa eternal glory. That is why si Paul here gamit niya kaning walk worthy, no, because those who are called to glory, no, must live in a manner that reflects glory, no, of course magmanifest nga na anang kabaguhan. So kinahanglan kay gitawag man paingon sa kanang himaya, kinahanglan magkinabuhi pud nga nagapamatuod sa maong himaya, no, in a manner that reflects glory. Now atong i-discuss pud ri mga igsoon kaning nakaingon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, no. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of the Lord Jesus Christ. Kani nga bersikulo, it is extremely important. Importante kaayo ning bersikulo. Itungod gipasabot niini nga ang paagi nga gamiton sa Dios sa pagtawag mo ang pagwali sa maayong balita. God calls His people, the means by which God calls His people is the preaching of the gospel. This means nga kitang magtotoo, we must preach the gospel, because as I've said, God uses means.
in calling his children through gospel preaching. No, ato makita pod mga igsoon that the power of the call, no, ang gahom sa pagtawag is in the message na adra sa mensahe. It is not the messenger, dili dira sa magwawali. It does not mean nga ang usa nagwali about gospel, that Christ died, he was buried, and on the third day he was resurrected. Nga ang nagwali ni ana dili pastor, dili magwawali, but perhaps a member nga wala kini mahimong epekto sa usa ka tao, dili sa magwawali ang power dira sa calling, no? When God effectually calls, no, a person, kung naa na dira ang malampusong pagtawag sa usa ka tao, he will definitely answer to it, and that naa dira ang kanang willingness to come to Jesus Christ for salvation. Now, unsa man ning gospel? Are there any other gospel? Very basic nga question. Ato mabasa dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. No, mao kini ang gospel, and there is no other gospel. No, dili ang tulip mo ang gospel. This is the only gospel. Unsa man ni? Verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Unsa man ni? For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. No, this is the gospel of God. Mga igsoon, wala na kita'y oras, but before I end, the Bible says, repent, believe the gospel. There is no other way to heaven but through Christ alone. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atop, together with Pastor Andres Atop Jr. magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo. Again, tapos na pod ang first portion sa tuwang programang The Sovereign Grace Hour. Kaigsunan, padayon na ako sa pagbasa sa mga kaigsunan na nagapadangat sa mensahe din ni. Matod pa ni Pastor John Valentin siyang biblical message taken from the book of Proverbs chapter 29 verse 1. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Good morning to all my brethren and to you, Brad John. Good. Siyang kanunay nga ginabadlong nga nagapagahi sa iyang liog niya, siya mapukan sa mapukan sa hinanali ug wala na kayuhan. O gani mga kaigsunan, kanang ginabadlong ganita sa pulong sa Ginoo niya, dili na to atagan og pagtagad, ato lang ilingi-lingiwan ang ato, ilingiw lang nato to mga matawag igdulongog, makalit nga magunob ta nya mo ni paitya kay wanay kayuhan without remedy dito. Mintras karon pa ni mga pagpahinomdom sa Ginoo at yung i-grab ang opportunity sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O matod pa din moro to. Okay. Good morning, Brad John. Okay, salamat Pastor John sa imong message ipadangat.
Dini kay Sister Ima Imbaan Ocularis. Tanaw sab diha sa Purok Size, Labon, Sulup, Davao del Sur. Sister Ima, i-chat ko kung kinsay tagaan nato sa ato ang GCash alang diha sa galastuhon sa kuan sa ato ang quarterly fellowship. Ipaibala si Sister Iling ha, nga kuan, i-chat diri sa kuha ang kining GCash number sindan sa matag mission nga i-assist diha sa galastuhon sa ato ang kuan, kay pledge man na to sa matag mission nga mohatag. So at least karon ma-announce ang daan kay July 5, at least ma-prepare na po daan, matabangan po diya ang misyon sa Labon. Imitas na pa isa ka Sabaduhan. Kay Sister Ima ha, naminaw makakaroon, ayaw kalimot i-chat ang GCash number nga sindan sa mga kaigsunan sa mga misyon sa monetary assistance. Kay Sister Ima, ikalimot. Salamat. O dire kay Sister Chrisley Luyaw, no? Diha sa Laing Nasod, ni si Sister Chrisley Luyaw sa gawa sa Pilipinas. Sister Ima Imbaan Ocularis. Okay, Pastor, good morning. Okay, praise the Lord. Salamat, Sister Ima. Napaminawan mo. Okay ha, Sister Ima, sabota lang sila diya kinsang GCash kay at least matabangan po sa galastuhon diya ang kuan. Pledge man nato sa matang mission. Okay. So far wala na. Mga kaigsunan na atong ibalik o i-connect karon si Pastor kay replay magyapon tong first program. So insert nato karon si Pastor Atop alang sa programang The Sovereign Grace Hour sa pagpadayon mga kaigsunan. Ibalik na ko ang panahon ng Pastor. Amen. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa maong mensahe sa awit. Bayo na maison atong ipadayon ang paghisgot, pagtuon no, sa of course no, sa pulong sa Ginoo ditong programa nga din gahapon sa atong sermon, rather sa before sa atong sermon outline, atong meditation for today. Proverbio 14 ta nga diin agi pimduman kita ni Solomon, unsa daw ang usa ka maayo maalamon nga asawa, no, nga iyon pa ni Solomon din ginatukod niya ang iyang panimalay. Verse 1, every wise woman buildeth her house. O atong tanaw tong kinabuhi ni Sarah sa daang tugon, no? O niya di lamang si Sarah higala, daghan pa nga mga kabayan nga gapakita good example. Sila ni Elizabeth, si Maria, si Marta, diha po sa Roma 16 na payo sa kabayang gisigutan nila. At sa mga sulat ni Apostol Paul maison daghan pa, no? Dinhi atong makita no nga unsa ka dalaygon ng usa ka babae labi nagyog asawa siya, may pamilya na din iyang ginaatiman. On the other hand, na po yung mga babae maiso sa Biblia, mga asawa nga impasuban way ayo. Ano may ayo, Pastor? Sama sa asawa ni Job. Magito'y ayo tong asawa hato. Nga naman, tungkol kay mayroon to sa dihang si Job na sa kaharuhay, no? Pero pagabot sa pagsulay na, siya pa'y nagtuklol kang Job nga magpakamatay na lang. Panimo Job, maghikog ka, pagkamatay na lang ka. Basa na to na sa Job chapter 2. Pero sa ito bag ni Job, magpasalamat at balitag maayo ang mga dawat at tugikas Ginoo. Apan sa panahon daw nga dili maayo, dili na. Ikaw mo'y usa sa mga baying buang-buang nagasulti. Sukanin noon siya. Muna sa mga asawa ha, dumi nga
dalaygon kayong usa ka asawa nga pasinugtanon, no, buotan, mapiyalan, no, sa bana. Kita po mga bana magtarong po aron nga suklian po ta sa itong mga masikasawa sa mga maayong butang. So, muna, no, Proverbs 14, ako lang nag-review kadali kay sa second phrase mo isoon, rather, yes, no, sa next phrase, mao nga, thou foolish woman pluckest it down with her hands. Siya mismo mo yung guba sa ihang karugong panimalahin. Grabe, no? Imbis kayo mo paligon sa pamilya mo, hinoy mo guba. Sige, mag-isod, ato ta sa ato ang sermon outline sa niyahuman dito ta sa padayang paghisgot may tuod nining iglesia sa ato ang Ginoong Kristo. Apan sa di pa rin yan, gusto na akong emphasize nga kining pagtuon na itong doktrina, no? Usa ni ka maayong butang kitang mga, labi na kitang mga Sovereign Grace Landmark Baptist people, na we must know our doctrines. Kay dili mayo sa usa ka magtotoo, sa usa ka membro, labi na sa pastor nga, wala tayo ibang kaagan sa mga pagtulunan nga gibilin ni Christ. No? Dapat doctrinally sound ta. Kaya itong doctrinally sound, kaya ba antigo yun sa unsang saktong doktrina. Pero secondary na lang na, higala. Ang sada una yun, pastor. Ang pinakauna yun, mao nga, kung ano, dili ni yung pinakauna, kung dili, requirement yun ni sa tao, nga kailangan siya na born again. Kaya bisan paghabalo ko sa katao sa kadabang mga pagturunan sa Biblia, sama sa mga parisyo sa una, batid ba ito sila sa, si Nicodemo lang, batid ito sa balaod. Hawal kito sa balaod si Nicodemo, pero waday kasi natiog regeneration sa dihang nagkahimamatay sa itong Ginoo. But I believe later on, naluwa sa pato si Nicodemo. No, sa akong punto maisoon, first and foremost, sa usa ka tao kahalan na sinati niya ang regeneration o kinipang pagka-born again. E tingalig kita giscontest ng programa, maisuon ha? Mga kailangan ko din sa Ginoo. Unya, ikaw din sig paminaw, pakakasiguro sa imong kaluwasan. Unang-unag yun sa tanan, no? Kung wala pa naman akong kaluwasan, bangayo agyo na sa Ginoo, maghinusul ka sa imong mga sala. Unya, saligan mo si Kristo nga bugtong manluluwas, bugtong Ginoo sa imong kinabuhi manluluwas. Siya ragid ang makaluwas kanimo higala. Nya pasaw sa ilahanan mo sa taong naluwas. Sa ilahanan, si nalbeg ingon ni Christ, may ilahanin mo ang kahoy pinagi sa bunga. Mateo Kapitulo 7, sige daw, sa di pa tamato sa itong sermon outline. Turn your Bibles, book of Matthew chapter 7. And then verse 15. Iyan pa ni Christ din and 16. Verse 15 and 16. Matthew 7. He said, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Pantay ka mo sa mga mga propeta, kay sila mo diha ninyo, magtakuban, ingon nga mga karnero, pwede ay sa ilang kinasuran, mga lobo. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Ay soon, there is a versikulo 16, ipakita din nga may ilan daw nimo ang bunga sa ang kahoy, may ilan mo sa kahoy, verse 7, verse 17. So, ang punto rin, nga, ang taong tiuray nga naluwas, doon nagyoy mahimong bunga sa iyang kinabuhi. O ang unang bungang makita sa kinabuhi sa taong born again sa Ginoo, giluwas sa Dios, mao ang iyang change life. Ako ning balik-balikon magsun ha, kinabuhing may kausaban. May kahadlok sa Dios, may pagtahod siyang pulong. Magyun na ang unang mahitabo sa tao nga giluwas Ginoo. Secondary na lang ng doktrina magsoon. Later on siya, sa mag-grow siya spiritually, makakabalo na sa doktrina. Later on kung i-reveal kanya sa Ginoo. Pero una yun is naagyoy kausaban ang life. May kahadlok sino. Atong tanong sa Bible ha,
Atong tanaw sa balaang kasulatan kay mapresyo ba ito? Maayor ba ito sila kas doktrina? May kato sa batid to sa balaod ba? Pero giingnan ni Christ ni Nicodemo lagi nga, you must be born again. Tawon nyo maison ang pagtandi sa tao nga teorya nga naluwas. Asa mabasa, Pastor? Makita ang bunga niya. So may bunga. Book of Galatians, chapter 5. Galatia, kapitulo 5. Sa kini ka kamaturang maison nga dapat mo dala ka na ito. Sa pamalandong, pag muni-muni ba? Pag-meditate. Kung teorya ba yutang naluwas? Kaya naghakong nga hibuan maison, mga tao. Kana bang may doktrina pero may application sa life? Mga bagong kinibitang gipang disiplina sa ato sa church may soon, gipang disiplina grabe ang pagtuol sa doktrina to the extent nga nahimo na noong mga heretics kabulong kaya bisan pa gani ang tulip doctrine kuno sa katao daw di daw makatuos tulip. Di pa rin na luwas mo na nga makonfirm lang ang kaluwasan. Pakita na mga taong linuwas kung naadiha sa mutuog doktrina o hindi ginabaw higala ha. Ang unang makita sa taong teorya nga naluwas is ang ihang change life. Galatia 5 tanawan nyo maison. Sugot ta sa versikulo 22. But the fruit of the Spirit is love. Ang bunga daw sa Espiritu Santo is naadihang gugma, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Pag mo rin makita ang bunga sa tao, ang teorya nga naluwas. Sa daw to, Pastor? Sa tao, Pastor, di kanabang profess lang siya. Kristohanon siya, hintuo siya ni Kristo. Pero di siya luwas. Kadang nasa verse 18. Mga 5, versikulo 18. Book of Galatians, chapter 5, and then verse 18. Nga mato pa din ni Apostol Pablo. Ingon niya, apan kung kamo gimandua sa Espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Verse 19. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod sa tao nga maluwas mo niyo kita ni mo ni siya ang kinabuhi bisag religious pa pakighilawas kahugaw kaulag simbag mga Diyos panglamat mga dinumtanay mga pakigbingkil pangabubho kapungot iya-iyahay sinupakay pundok-pundok kasina hubog-hubog hudya ka-bahakak og ang mga butang nga maingon-ingon ini. Pasidaan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kanyato. Nga mga nagabuhat sa mga butang dili magpanunod sa gingharian sa Dios. Amo niyo mga tao nga binimog na luwas pero kay mo claim siyang saved. Pero mo ning makita nimo siyang kinabuhi. Napay usa kining sa unang Korinto 6 ako ning kanunay ginakutlo nga bersikulo mo igsoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, nasayod ba ka mo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw ka mo pagpalimbong. Walay mga makhilawason o mga tigsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog, mga tigspasipala, mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Grabe, no? O napagyilain. Dalitas Book of Romans. Roma, kapitulo 1. Muna, pag-search sa itong kaugalingon. Verse 18, sugot ta. Roma 1:18, ingon pa din ni Apostle Paul, kay gikan sa langit, ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun, o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran, pinaagi sa ilang pagkadautan. Kay ang arang mahibaluan, mahitungod sa Dios, tataw nga to kanila. Kay kinigipakita man sa Dios nga to kanila. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, ang dili makita ang kaniya,
Dito ko. Dito ko maigsoon rin sa verse 28. Kaya diri gikan sa verse 18 ato na sa verse 26, 25 ito ang pagsimbag mga Diyos sana, no? Dito ta sa verse 28. Iyon din o kaya na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios nga tos pagpanghuna-huna nga dautan o sa paggawi nga dili angay kana bang pagkinabuhi ba nga dili angay. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Bisa pagreligyos pagkadautan, kadalo, panghimaraot. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad. Sila mga tabian, malibakon, madumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahitason, hambugiron, andakan, tigbugnag daotan, masupilon sa mga ginikanan, so kay manukol ginikanan, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing mabangis. Ini sila, bisan ilan ang nasairan ang pagbuot sa Dios, nga ang mga ang magabuhat sa maong mga butang, tako sa kamatayon. Dili lamang kay nagabuhat nini kundi giuyunan usab nila ang mga tao nga nagabuhat nini. So yun na maigsoon kita na to diri kung unsa ang teoray nga mga taong nakasilatig kaluwasan na sila desire sa pagkinabuhi nga balaan tao nga dunay kausaban ang kinabuhi. Pero mayroon sa doktrina apan di makita ang regenerated life ay di na tinuray nga luwas magson bisan pagtuon ng tulip sige ito ta sa dapat ay oras pa atong sermon outline magson before ta mo padayon sa tinibang mahitungod sa doktrinang gibilin sa tungod ni Kristo, no? Gadayon guys ko ta mahitungod gahapon ni inibang kina pagturunan mahito sa pagka-Diyos sa Diyos. Now, diri sa atong sermon outline. Atong nahibaluan, no? Nga diri si Daniel topic din nato, the savior of Babylon's wise men. O dito si Daniel na imong instrumentos Ginoo arong ang mga wise men sa Babylonia dili mapatay ni King Nebuchadnezzar. Apil sa si Daniel o mga kabanan ng mga Hebrewanon, mga batanon. So, ang problema, atong kita din ang solusyon nila, no? Nga diin si Daniel, may soon, naghimo siya mga maayong gibuhaton na, giduol niya ang kapitan sa hari. Ikaduha, nagpakidabang siya sa mga kaubanan ng mga Hebrewanon. May siya council, no? Panambagod. And then, nangaliyo po sila sa Ginoo mo gining kanindot ani sa problema higala na they asked God's guidance and help. Mo na as a result of that sinimo resulta ang damgo gipadayag kanila. The dream was revealed to Daniel. That's in the book of Daniel, or rather Daniel chapter 2 and then verse 19. Gipadayag sa Ginoo nga to kan Daniel ang maong damgo sa hari. Okay? O niini mo isuon kaysa gipasalamatan ni David rather than Daniel. Ipanghambog ba niya nga nahibalo sa damgo sa hari? Wala. Gila niya nga ang Dios mao'y nagpadayag nining at to kaniya. The same manner maigsoon sa psto wa tay laing pasalamatan sa kaluwasan nga atong nadawat diha lang kang Christ o nga atong pagpakabalos kamaturan nga diin resulta na sa revelation sa Ginoo dinhi nato. So the dream was revealed and Daniel recognized the goodness of God. Sawan nyo maigsoon ang Daniel chapter 2 verse 20 kuman ipadayag sa Ginoo kang Daniel ang damgo sa hari. Daniel answered and said, verse 20, Blessed be the name of God forever and ever,
for wisdom and might are His. Wala mingos Daniel, ako na gud ni mo nakabalo ko sa ubad sa baloon ako ng damgusari. Wala maigsoon. Ang iyang giila, iyang gi-recognize, wala ilain kundi ang Dios. Sa tuingon niya, matur pa niya, atong gibasa Daniel 2:20. Bulahan ang ngalan sa Dios, walay katapusan, walay kinatuban, kay ang kaalam ug ang gahom kusog iyaman. So importante sa tao higala kana bang iyahang ilhon i-recognize niya ng tanang butang iyang nadawat gikas Ginoo. Verse 21, and He, that is verse of God, and He changes the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know no understanding. See, kita na to din magso, no? Mao na giila ni gibuhat ni din giila niya nga kartong tanan nga iyang dawat gikan sa Dios. I-recognize ni Daniel din nga ang Dios sovereign. Siya mo ay magbuot ginausab-usab doon niya ang kapanahunan. Gipapan niya ang mga hari o gipara plaster niya ang mga hari. Muna kining sa panahon sa election magson, ayaw kalimot ang Ginoo, panahon sa election ba, local, national election, pagpilig mga mahimong kandidato, ang Diyos mo palo na kaysa may nabutang niya. It's either by God's permissive will or by God's predestination. Magson, ano tayo oras di ay, no? Ato ni palinugma, kining atong paghisgot, pagtuos pulong sa Ginoo. O pahinaot nato, no? Nga kining atong programa dinis kaanginan nahimong panalangin alang kanimo higala. Napade ay pipila, pipila pa ka mga minuto ako rin daginuton kadali. So sa gibot ni Daniel magsoon, no? He recognized that God is sovereign. Asang bahin na de pastor nga ang Ginoo magbubuot ng giila ni Daniel, no? Kana pag-ingon niya din ba nga ang Dios nag-iilis sa mga kapanahunan. God changes the times and the seasons. No, so usab niya mo na kung init ng panahon atog yung hayo nga Lord paulan na. Kung masipog ulan nga unta, kung masipog ulan nga unta, painiton po niya. Hindi na magreklamo kung sa man ang condition o situation sa panahon. No, kaya na si Ginoo higala. Sige, ato ta sa pagtapos ni atong tulong. Salamat sa inyong pagkuminaw, o kamong mga padayong gaampo ning mong bulaton o nagatabang sa ni financially. Salamat yung kayo. Panghinawt ako nga ginuusab mo padayong panalangin ka ninyo aron nga mahimo sa mong panalangin nga tusuban. Higala ikaw po day nga naminaw karon na pano pa siguro sa kaluwasan. I may say this time, no? Come to repentance and you need to trust Christ. Siya lang yun higala ang bugtong makalawas kanimo. Hadurugma sa pangtakla sa mga istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. manamilit. Magaingon ang Diyos, panalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, ining second portion nga din natapos sa sab. Alang nining adlaw o sang second portion mo'y usa ka replay diya sa programa ni Pastor. Salamat sa Ginoo nining taknaa sa mga pulong sa Dios nga padayon niyang gipadangat sa matag usa kanato pinagi sa iyang mga lagad. Sa first portion kang Brother Attorney Limel Atop, then sa second portion replayed broadcast ni Pastor Atop, mga kaigsunan. So salamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo nga ni kanato. Di ta malimot nining adlaw sa pagpanugyan sa tong kinabuhi diya sa tong gamhanan kamo sa tong buhi nga Dios, sa tong mga plano, lakaw, mga tinguha nining adlaw unta iyang pagabuligan. Di ta malimot yun anak kay wa tay laing magigiyahay, no? O magagiya nini atong kinabuhi matag adlaw kun dili ang buhi lamang
Dios nga tong gialagaran og simba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Salamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo nga ni kanato. Hangtod sa sunod nga panahon mga kaigsunan, dungog-dungog ta sa atong programa, no, whether live or recorded, posted recorded program. Kay mga kaigsunan, bisita-bisitahin lang ninyo anytime nga to ang Sovereign Grace Hour Facebook account, kay nagapost na diha og mga makapadasig sa to ang espirituhanong kinabuhi. Hangtod sa sunod nga panahon, to God be the glory and may God bless us all.